Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po sa atin, sa ating mga ginigili yung na tagapakinig at syempre ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayong lahat? Ngayon pong happy Wednesday afternoon. Ganon kabilis ang araw. Ika-6 na po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 6, 2027 o 2026. Naalala ko bigla yung birthday. Sinadya ba yun? Yung birthday. Ngayon isip ko, tinignan ko yung kalendaryo eh. Alala, kita ko yung birthday ko 2027 tuloy nasabi. Ano ba yun? Samahan niyo pa rin po ako. Siyempre, ang inyong lingkod May Binauhan. Una pa sa Pilipinas, una po sa Pilipino. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon.
Tuloy-tuloy po tayo ha. Tayo po yung maghahatid ng public service at syempre, lalong-lalo na yung ating mga kababayan. Kahapon ay tinutukan natin ang Bicol region. Kaya ngayon po ha, na isailalim na po sila sa state of calamity. Yung 8 lugar po, dyan po sa lalawigan ng Albay. Dahil nga po dito sa nagpapatuloy na pag-alburuto po ng Bulkang Mayon. Mamaya, standby lang po. At syempre, lagi nating kagapay ang ating mga masisipag na miyembro ng DZRH Operation Tulong present. Eto muna tayo ha, sandali. Naku, meron tayo nakita. Sandali lang po. Flash Report. Flash Report! Meron daw pong isang menor de edad, no? Na batang hamog na hagip po ng isang bus dyan po sa EDSA Carousel. Yan po yan sa may EDSA, no? Sa Piniahan, Quezon City. Naku, ano nangyari dyan? RH5, Val Gonzales. Val? May dugo ang isinugod sa East Avenue Medical Center itong isang batang babae matapos na mahagip ng isang unit ng bus na bumibiyahe dito sa EDSA Busway, sa EDSA Northbound. Malapit lamang ito dito sa MRT GMA Kamuning Station dito sa Piniahan, Quezon City. May tama sa kaliwang mukha at kaliwang braso. Itong hindi pa nakikilalang biktima. Katatanggal-tanggal lamang dito sa lugar ang bata, dala ng isang rumesponding ambulansya. Ayon sa nakausap kong tauhan ng MMDA na si Marlon Sanchez, nagtago raw sa isang maliit na damo, maliit na puno itong biktima na nasa gilid ng truck ng MRT. Nagtago ito dun sa damo, yung punong maliit ito, kaya hindi napansin ng driver ng Yash and McCain bus na may plakang NGL 4431. Nirespondihan naman agad ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa EDSA Bus Carousel GMA Kamuning Station itong biktima. Ilang minuto ring nagdulot ng traffic itong insidente, pero sa ngayon ay tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga sasakyan na galing ng Cubao patungo sa bahagi ng Camanaba area. Val? Yes, May. Paano napunta yung batang yan dyan? Tumawid dun sa ano? Galing Ayun, sa... kanina May, inabutan pa namin yung mga kasamahan niya. Alam mo kung saan dumaan, May? Saan? Doon mismo sa may EDSA Busway. Sabi na nga ba? Nirespondihan nila yung kanilang mga kasamahan sa gitna ng init ng panahon, init ng sikat ng araw, ay nagtakbuhan yung kanilang mga kasamahan dahil ang pinagtataka rin ng mga tauhan ng MMDA maging yung traffic sector 4 na nakakasakop dito sa lugar kung bakit doon pa nagtago itong biktima na nasa isang malit na puno o halamang tumubo doon sa gilid ng pader ng riles ng MRT 3 yung biktima. Yun yung kanilang ipinagtataka, pero sa ngayon conscious naman yung biktima, May, at agad na isinugod nga dito sa East Avenue Medical Center para malapatan ng paunang lunas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Naku, yan ang kahirap eh. Biro mo, gitnaan na ng EDSA yan eh. Bus Carousel. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Kanina po nababanggit natin, bigay lang tayo ng update sa pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Yun pong mga apektado po. Ito pong pag-alburuto na to ng Mount Mayon. Meron na pong isinailalim ng mga lugar dyan po sa Albay. Sa ilalim po ito, isinailalim sa state of calamity. So yan po 8 lugar. 8 lugar po. Kabilang po dyan ang Tabaco City, Legazpi City, Ligao City, ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga at Ginubatan. At yan pong deklarasyon na yan para mas mapabilis po ang relief and rehabilitation efforts na gagawin para po sa mga lalong-lalo na sa
sa mga lugar na naapektuhan sa harap nga po ng nagpapatuloy pa naman na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasi meron pong libo-libong mga pamilya na po naapektuhan nung pong makapal na abong ibinuga po ng Bulkang Mayon at nag-iwan na rin po yan ng mahigit 7 milyong pisong halaga ng pinsala, lalong-lalo na po sa agriculture sector. So yan po yung isa sa mga update natin at alam niyo naman diyan po sa Albay, lalong-lalo na sabi nila pahirapan talaga yung mga LGU, yung mga lokal na pamahalaan sa paglilinis noong pong makapal na abo na nanggaling po ibinuga ng Bulkang Mayon. Yun, so malaki yung ganun ka dami yung abo na ibinuga niya, kaya nung nakita natin talaga naman po. Anyway, mamaya po standby din kayo dahil pag-uusapan natin mula sa hanay ng Pambansang Pulisya, Philippine National Police, yung pagpapatupad ng tinatawag na 3-strike policy dun sa palpak na pagpigil sa gas and run incidents sa kanila pong mga nasasakupan. Yan po yung mga police commander. So napakahalaga po niyan, mamaya pag-usapan natin kasi para hindi na nga naman, biro mo nga naman ano ba yan? Ginagaya ba? Yung ganyang insidente o talagang meron pong nabuong sindikato para gawin yan? Diba? Malaman nga natin kasi nakakabahala po yan lalong-lalo na. Talaga naman ang target syempre yung mga gasolinahan. Tapos magpapakarga ka ng gas tapos tatakbuhan mo. Kaawa-awa naman yung magbabayad nun, yung mga gasoline boy. Diba? Anyway, mamaya pag-usapan po natin yan mula po sa Philippine National Police. In the meantime, puntahan po muna natin, ayan, kahapon din natin na-interview si Mayor Puntahan natin po ang bayan ng Ginubatan, dyan po sa lalawigan ng Albay. Balik po tayo sa Albay. Kaugnay po ng pag-alburuto pa rin ng Bulkang Mayon, makausap na natin ang butihing alkalde po ng bayan ng Ginubatan. Walang iba kundi si Mayor Ann Gemma Onghoko. Ayan, Mayor, magandang hapon po. Good afternoon. Hello, good afternoon, sir. Mayor, si May po, May. Dito po sa Public Okay, Service yes po. Hour. Okay. Sige po. Good Mayor, afternoon po. unang-una, good afternoon po. Unang-una, kumusta po ang Ginubatan sa araw na ito mula po dun sa napakakapal na abo na ibinagsak ng bulkang o ibinuga ng Bulkang Mayon? Kumusta na po inyong mga kababayan? Gaano po ba ang naging epekto nito? Ilang barangay po yung naapektuhan sa inyo? Okay, sa ngayon po, ongoing po ang clearing operation. And halos lahat ng barangays affected po ng ashfall. We have 44 barangays. And tulong-tulong naman po ang ahensya sa paglinis and paghatid po ng mga tulong. Tumutulong po sila sa sa pag deliver, paghakot ng mga mineral water, food packs. Nakikita nga po namin paglinis. nakikita namin yung flushing activity I think ito po mga tauhan po ba ito ng Philippine Coast Guard? Meron po Coast Guard, may BFP, may Bureau of Fire. PNP. May mga reservists po ng Philippine Army. So tulong-tulong na po. Okay, so ngayon po nakatutok sa clearing operations. What about marami pa po ba ang mga nasa evacuation center? Lalong-lalo na yung mga nasa labas po ng 6-kilometer declared danger zone? Wala naman po kami mga evacuees. Okay. Hindi po kami nagpa-evacuate kasi yung po baga ng PBOX is pag alert level 3 nasa yung 6-kilometer danger zone lang ang i-evacuate. Wala na rin po kaming nag-stay doon. So pag nag-escalate taas to alert level 4, that's the time na maraming evacuees po tayo sa mga evacuation center na assigned sa kanila. Opo. Pero sa ngayon po mukhang kailangan nyo talaga tubig Bagamat alam namin kabilang po ang Ginubatan na sa isinailalim po sa state of calamity. Yes, pardon po. Opo. Ngayon po nakikita natin mukhang pangangailangan nyo rin sa tubig tubig. Opo. Lalo na, tama po ba yung tubig maiinom? At alam natin na kakadeklara nyo na lang, nakabilang po kayo sa isinailalim po sa state of calamity dyan po sa Albay.
Ay, opo. Ano talaga po, need namin ng potable water, drinking water. Mhm. At syempre, at least ma-mobilize ninyo ng mabilis dahil kayo po nasa state of calamity na, no? Inyong bayan. 8 po. Opo. Oo, 8 lugar. So, Opo, opo. so ngayon po, doon po sa mga naapektuhan, kumusta po? Wala namang mga nagkasakit or na-injured sa nangyari pong ashfall? Sa injury po, sir, wala. Hindi na po nagkakaroon ng mga asthma attack. Oh. So, talagang kaya kailangan namin kaagad makapag-flushing para ma-minimize po yung yung ma-wash out po yung mga ashes po na nasa roads. Nako, so sa barangay. sa bagay, more than 40 barangays ang affected. So ngayon, kanya-kanyang 44. So Opo. kanya-kanyang barangay, tulong-tulong. Opo. Oo. So doon po sa mga mga nagkakasakit po sa like yung mga asthma, kumusta po ang support naman natin para doon sa health? Lalong-lalo na from Okay. national. May naman po tayo. May naka-standby tayo mga nebulizers, then mga nebules. Mhm. So, piniprepare natin, nag-prepare naman ng DOH kami para po makaano po sa mga medicine po. Opo. Oo. Kabilang po ba din kayo doon sa mga namatayan ng mga alagang hayop o hindi naman? Meron Wala din. pa naman po sa amin namatayan ng hayop kasi na-anticipate na namin yan, sir. Mhm. Kaya wala sa ngayon po, awan ng Diyos, wala pong casualty po sa Ay, mabuti mga naman. Opo. animals. Opo, ay sa mga pananim lang, yun po yung mga binagsakan Opo. talaga ng abo. Opo. Oho. So, yung mga Okay. sa mga magsasaka ay kasama naman po doon sa mga nabigyan na ng ayuda. Opo. Oho. So, meron po bang kayong mga pangangailangan pa sa ginubatan, Mayor Ann, para sa ating Opo. national government? Actually po, sir, na-relay na namin sa national government and we're just waiting for their yung pagpadating po ng mga suporta. Opo. And thankful po kami sa mabilis din ang pagtugon ng gobyerno natin. Okay, maraming salamat, Mayor Ann. Thank you. Sige, thank you. Bye. Maraming salamat si Mayor Ann Gemma Onghoko ng Ginobatan Albay. Meron pa yatang meeting si Mayor. Nagmamadali. Sige, anyway. So yan po ang sitwasyon ngayon dyan po sa Ginobatan. Pero at least okay, kasama sila dun sa nasa state of calamity na. So medyo mapapabilis yung kanilang mobilisasyon para tulungan yung mga naapektuhan at maging yung mga rehabilitation. Yun nga, nakikita natin yung flashing, yung paglilinis po na isa sa kanila pong isinasagawa ngayon. Yun yung isang mahalagang bagay, yung clearing operations na yan, flushing and clearing operations. Dahil sabi nga ni Mayor ay meron na pong mga nagkakasakitang nag-trigger yung mga asthma, 'di ba? So yun yung tutok ngayon nila. Okay, at saka yung tubig. Mga kaibigan, oras po natin, 18 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Sandali po lamang, babalik tayo. Ha? Promise, sandali lang. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic na bago to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At
Di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2
2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Tulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa GCRH Public Service Hour. Oras po natin, 24 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa, antabayan na natin at punta tayo sa Philippine National Police. Pero yung palang mga pagtamad ba ito? Yung pagyanig noong nakaraan sa Eastern Samar, meron na palang naitatalang 32 aftershocks. Ano? So merong mga aftershock na naranasan sa nakalipas po na 2 araw. No? Makaraan nga po yung magnitude 6 na lindol nung pong Lunes po yan. Ano? Diyan po sa Eastern Samar. So sabi po ni Director Tresito Bacolcol ng FIVOX. Bagamat meron pong mga aftershocks na nararamdaman pa rin, nararanasan po dun sa mga lugar, hindi na po yan gaanong malalakas. Pero ingat po yung ating mga kababayan. Meron daw po libreng sakaya, MRT3 para sa lahat po ng delegado ng gaganaping ika-117 Philippine Dental Association Annual Convention. Ayan. Pagpupugay po yan sa mahalaga pong ambag ng mga dental professional sa ating bansa. Pakikiisa dun sa convention. So May 11 hanggang May 15 para po ma-avail daw ninyo yung libreng sakay ninyo ha. Dun po sa ating binanggit na petsa, May 11 hanggang May 15. Ipakita nyo lang po yung inyo pong tawag nito delegation ID, lalong-lalo na po dun sa mga kalahok, no, sa mga station personnel po ng MRT3. Madalas kasi meron din tayong mga partner mula sa Philippine Dental Association dun sa ating mga yung ating mga dental mission. Yan. Okay, anyway, tayo po ay pupunta sa Philippine National Police at alamin natin yung kanilang 3-strike policy. Ito, pag-usapan natin. Meron daw po silang 3-strike policy na tinatawag sa Philippine National Police. Laban po ito doon sa mga police commander na papalpak na mapigilan pa po yung paglagana po ng gas and run incidents, lalo na sa kanila pong mga nasasakupan. Grabe itong gas and run na ito, no? Dapat ito isang beses lang ba, na pangalawa at na pangatlo pa yata. So doon daw po sa 3-strike policy, mananagot yung pong mga opisyal. Alamin natin dahil yan pong babala na yan galing po mismo sa PNP chief kay General Jose Melencio Nartates Jr. So yung nangyari kasing isa pang insidente diyan sa Quezon City, di ba? Ngayon po hinahunting na ng ating mga kapulisan yung pong isang asul na sedan na tumakas makaraang magpakarga ng 1,500 pesos na halaga po ng gasolina. Kakalungkot naman pagkaganyan, kawawa naman yung mga gasoline boy So 1,500 dyan po yan sa may barangay Bahay Toro. Nangyari po yan, I think pasado alas 3 ng madaling araw nung nangyari po. Oo, ang system niyan kapag halimbawa na nailagay na po yung gasolina, na ikarga na nung pump attendant doon sa tangke. Ayan, aarangkada na So iyan yung modus arangkada agad yung suspect. Ito po ang direksyon daw nito, Mindanao Avenue, Oo, marangkada, hindi nagbayad. So alamin natin. Oo, para hindi na hindi na dumami pa ito. Grabe Ito ba sabi ko nga, ano ba yan? Sindikato na ba yan? O paano? Alamin natin itong mga gas and run incidents na ito. At meron sa di ba? Merong barangay Payatas, tapos Apolonio Samson, and then meron bang isa? Saan ba yung isa? Okay, alamin natin.
Mula po sa National Capital Region Police Office, NCRPO, ang kanilang spokesperson, kausapin natin si Police Major Hazel Asilo. Ayan, Major Asilo, ma'am, magandang hapon, mainit na hapon, good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am May. Opo. Okay. Major Asilo, ito medyo nakakapangamba na rin ito, no? Bakit nauulit yung gas and run? Unang-una, dito sa inyong three-strike policy, so ito po ay applicable sa mga police commander mismo? Actually po, ito pong ating three-strike policy ay ito po ay mekanismo po sa ilalim ng aming PNP Internal Cleansing Strategy kung saan po minomonitor po natin at itinatala ang lahat ng administrative at operational violations ng bawat personnel. So, kung halimbawa po ang isang pulis ay nakapagtala ng 3 paglabag, ito po yung nagiging basihan para sa mas mabigat na administrative sanction. Kabilang na din po dyan yung rekomendasyon para sa separation from the service or para sa mga commander naman po is yung maaalis po sila doon sa kanilang mga hinahawakan pwesto at malagay po sila sa either po sa holding unit or malipat sila ng assignment. So, ibig sabihin ng Quezon City na sakop ng Quezon City Police District, nadalawahan na nitong insidente na ito. Yes po, meron na po silang 2 recorded na incident ng gas and run. Oo. Una muna, Major Asilo, ma'am, 'di ba nangyari yung una, so first yun nakakagulat, and then merong pangalawa na. Ano po ang initial result ng inyo pong investigation dito? Ito po ba'y ginagawa ng mga individual lang? Hindi ba ito nagiging sindikato na? Ano po ang inyong initial result sa inyong investigation? Nakikita naman po natin based po sa investigation na hindi naman po ito isang grupo. Iba-ibang tao po ito, iba-ibang gasoline stations po ang kanilang mga nagiging victim. At sa pagkakataong pong ito, yung panghuli po natin na naganap dito sa Barangay Bahay Toro is nagkataon po na bago lamang po yung pang-attendant natin. So parang hindi pa siya aware kung ano yung dapat na maging protocol po siguro, lalo yung pagkuha ng plate number nung sasakyan na kanyang dinagasolinahan. So hindi po niya na-take down yung ano yun. At hindi rin malinaw po dun sa CCTV nila or hindi po nakuhanan ng kanilang CCTV yung plaka po nung sasakyan na gas and run. So sa ngayon po ito ay under investigation pa, patuloy po yung ginagawang backtracking at forward tracking po ng Quezon City Police District para po ma-identify po natin yung driver na gumamit po dun sa blue na sedan na gas and run. Kasi kung hindi tayo nagkakamali, yung una po ay na yun, 'di ba? Nakuha na, na-aresto na. Yes po, na-resolve na po natin yung incident na yun at hindi na rin naman po tayo nag-file ng kaso doon kasi hindi naman kumbaga po, wala na pong interest yung complainant natin na mag-file ng kaso. Ano nga yung naging dahilan doon, Major Asilo? Bakit ginawa nung tao yung pag-gas and run? Bakit daw po? Sa pagkakaalam ko po, yung nakaraan po natin ay siya po ay parang PNVS. So para po may mas maiuwi po siyang mas malaking kita para hindi po mabawasan yung kanyang kita para ipanggas na dahil mga panahon yun medyo mataas po yung ating petrolyo. Oo, kasi kapag halimbawa naulit, naku po, medyo ang pagtingin dito ng ating Philippine National Police, Major Asilo, idinadahilan na lamang na yung mataas na halaga ng gasolina na talagang nagiging problema ng ating mga tsuper o mga motorist. Mali naman po siguro na gawing dahilan nila yun. Kaya lang po parang nagiging easy na lang po sa kanila na gumawa ng ganong krimen para lamang masiguro na mas kikita sila na malaki, hindi babawasan yung kanilang pinamasada, kumbaga. Pero po, hindi po natin kasi masasagot kung ano yung mga reason itong ating latest na ito na gas and run, pero po sa amin sa PNP, ang na ginawa natin is mapaiigtingin po natin yung police visibility and presence at syempre yung koordinasyon po natin dito sa ating mga gasoline na mas maging alerto po sila lalo na po sa mga
itong mga insidenteng ito ay nagganap po ng madaling araw or this oras na po ng gabi, kung kaya po siguro yung ating mga attendants doon ay kailangan mas maging alerto po sila. Kung halimbawa po na kailangan dalawa kayo na tututok sa isang sasakyan dahil hindi naman po rush hour yun, hindi naman po busy, pwede po siguro nilang dalawa sila na mag-assist para yung isa is naggagas or naglalagay ng gas doon sa sasakyan at yung isa naman po ay kumukuha ng mga details ng sasakyan na kinakargahan nila ng gasolina. Opo, considering naman na alam natin na ang police visibility ay number 1, di po ba, na talagang mahigpit na pinatutupad ninyo, particular sa Metro Manila? Yes po, kaya lang po sa pagkakataong po ito hindi naman po natin dapat sigurong gawin na talagang ang police visibility natin ay itutok lang natin sa mga gasoline station. Magkakaroon po tayo minsan, may mga pagkakataon po na saan po nag-stay at lalo po yung mga patrol. medyo nasa liblib na areas, yung mga mobile patrols natin po, dun po sila nag-stay lalo po sa mga oras na or mga areas po na meron tayo mga reported or medyo madilim. Alam po natin na kailangan nila ng police visibility dun sa mga areas na yun, dyan po tayo naglalagay ng ating mga patrols. Oo, kasi nadalawahan ka agad Quezon City. Sabi nga nila, bakit parehong Quezon City agad yun? Dahil po sila po yung may malapit kasi po itong mga area na mga gasoline stations natin dito sa Quezon City is along the highway. So madali po talaga makatakas or makapagkagas po nila is nasa highway na po sila agad. Hindi po ganun kabilis na mahahabol sila compared po dun sa iba nating mga syudad na hindi po ganun kalalawak yung daan na agad-agad po silang makakatakbo. At lalong hindi naman siguro pwedeng sabihin, syempre, dahilan din Major Asilo na trip-trip lang, di ba? Hindi uubra yung ganun para gawin ng isang motorista na mag-gas and run, di ba? Tama po. Dahil yung kung sasabihin po nila na trip-trip lang, ang nakasalalay po dyan, kagaya nung nakaraan na gas and run natin, ay ang nagbayad po ay yung ating pump attendant. So hindi po siguro tama na kakargahan mo yung sasakyan mo tapos ang pagbabayarin mo ay ibang tao pero ikaw ang makikinabaw. Oho. So kung dito ay bibigyan natin ng 3-strike policy, no, yung ating mga police commander, lalong-lalo na syempre para nang sa ganun wala ding tulog-tulog sa pansitan, ano, ang ating kapulisan para hindi na lumaki pa yung ganitong insidente, might as well pati sa ating mga kababayan, ano po ang inyo pong babala dun sa mga baka meron pang umulit, wag naman na sana. Para naman po dun sa ating mga kababayan, sisiguro po namin sa inyo na kung sakali man po na trip lamang po ang gagas and run, kayo po ay ma-identify gaya po ng mga nakaraang insidente na na-identify po natin ang sasakyan na ginagamit ninyo, ang pagkakakilanlan ninyo at agad-agad po kayong kakasuhan kung kayo po ay ma-identify at mapatunayan po na mali po talaga yung inyong ginawa. So yung naman pong ating naganap na gas and run itong May 3 ay bukod po sa na-identify na natin yung sasakyan na sangkot dito sa gas and run na ito, naalaman na rin po natin yung plaka. Kung baga po lumabas na po sa verifikasyon, ito ay nakarehistro po sa isang financial service at siya po ngayon ay tinitrace na po natin kung nasan po ngayon itong nag-drive nitong sasakyan na ito. So hinihingi po natin ang lahat ng sangkot na makipag-ugnayan na po sa otoridad habang patuloy po yung investigasyon at pagtanggap ng impormasyon mula sa publiko. Hindi kahit po natin ang lahat na kung halimbawa man po may mga impormasyon kayo sa mga ganitong insidente, maaari naman po kayong tumawag sa 911 or sa pinakamalapit na police station ay magpunta kayo para magbigay po kayo ng report at makatulong po tayo para maiwasan na po natin itong mga ganitong pangyayari. Oh, at magsilbing babala, no, na hindi pwedeng ang gawing biro-biro yan o kaya po ay dahilan lang, para sa kahirapan pa rin, Major Asilo, kasi kung if ever mauulit pa, naku po, di parang sinasabi natin talaga na justified yung yung paggawa niyan, dapat tapos idadahilan mo kasi kailangan mo ng halagang maiuwi sa bahay.
Tama po, dapat po siguro natin isipin na pare-pareho lang naman po tayo ngayon na lumalaban kung ano man po yung krisis at sitwasyon sa Pilipinas. Kung kaya po dapat lumalaban po tayo ng batas. Isa na lang, Major Asilo, no, public service din natin at concerned din tayo dito. May mga pagkakataon na ito katulad nito, merong batang hamog na nandyan po na ano na naman na ang tawag nito na bunggo ng sasakyan diyan sa may carousel. Ang PNP po ba sa NCR, hindi niyo po napapag-usapan na napakarami na nating mga street dwellers na ang una, sabi nga natin mga common na tawag nito, nakikitang nagiging epekto ng mga street dweller na yan sa lipunan natin, masangkot sila sa krimen o kaya po madisgrasya sa kalsada. O lalong-lalo na't ang sabi ng ating mga kababayan, marami na pong street dweller. Yan po ba hindi napapag-usapan na maaaring iiwas natin yung ating yung NCR sa possible pa na pagdami ng mga krimen? Pagdating naman po dito sa ating mga street dwellers or lalo na po dun sa mga kabataan natin ngayon, yung mga incidents po natin ngayon na nag-viral, na ang mga nakikita po natin ay mga minors. So kami naman po dito sa NCRPO, ang role natin dito is more on rehabilitation po, yung ating pagre-rescue at agad po naman natin po, halimbawa man po na na-involve po sila sa mga krimen, agad-agad naman po ang ating ginagawang pakikipag-usap lalo na po sa ating barangay kung saan po nakakasakop yung incident na yun para po matulungan po natin sila at ma-turn over po agad natin sa Department of Social Welfare and Development para po sa tamang assessment at intervention. Kami naman po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanila para po itong ating mga nasa kalsada, lalo na po yung ating mga kabataan na karamihan po ay nai-involve na yun sa mga iba't ibang insidente na nakikita po natin, ay maiwasan na po natin para rin naman po hindi sila, sabi nga po natin, ay maligaw ng landas, maitama po natin yung kanilang tamang daan para po maging maganda naman po yung patutunguhan nila o yung magiging kinabukasan po. Oo, kasi Major Asilo, ma'am, isa yan sa mga bagay na lagi-lagi nating nakikita pero sabi nga nung marami hindi pinapansin ng mga otoridad. So siguro yung proper coordination ng bawat concerned government agency, mapagsama-sama para nang sa ganun ay mabawasan at maiwasan na anumang krimen na possible maiugnay pa dito sa ating mga street dweller at syempre yung kanilang kaligtasan na rin. Tama po, kaya po yung ating goal ngayon, lalo pa po at marami nga po tayo nakikita ngayon ng mga incidents na ang involved ay mga minors o yung mga children in conflict with the law natin na mga nai-involve sa iba't ibang insidente. Yung ating pong patuloy na panawagan para sa kanilang rehabilitasyon. Siyempre, kasama na rin po yung aspeto ng pagdidisiplina at pananagutan kasi kami naman po sa PNP ay kailangan pa rin naman po namin na makipag-coordinate lalo na po dun sa kanilang mga guardians, sa kanilang mga parents kasi sila po talaga ang dapat na unang maging responsable. Kami po ay gagabay lamang sa kanila at siguraduhin na hindi po sila mapupunta dun sa maling daanan para po kumbaga hindi po sila mapunta sa maling landas. Opo. So yung pong pakikipagtulungan ng ating mga responsible na mga parents, ng ating mga guardians, ng barangay, ganun din po ng DSWD para po masiguro po na po yung ating po mga kabataan ay maitutuwid po natin ang kanilang landas at hindi po sila mapupunta sa mga seryosong krimen na maaari pong ma-involve itong ating mga kabataan po na ito. Opo, bawas krimen kasi yan. Ang laking impact kasi niyan Major Asilo, no? Nakikita nyo rin naman po at hindi lang po ang ating mga kababayan, makikita mo talaga yan 10 oras ng gabi tapos halos lahat mga kabataan, mga nagra-rugby, hindi yun nawawala, mga nagsusolvent, di po ba? So isa yun sa madalas nakikita natin sa ating mga lansangan bakit hindi na-address. Kasi naalala ko tuloy yung isa naming dating miyembro ng Operation Tulong na Pulis syempre itong mga kabataan na to with the DSWD dadalhin dun sa shelter tapos magugulat na lang yung mga pulis pagbalik nila sa kalsada sasabihin sa kanila, nandito ulit kami. Di ba yung ganun, Major Asilo? Nakakalungkot kasi sila talaga yung prone sa mga ganito pong criminal acts or incidents na posibleng talagang mangyari.
Tama po, parang ang dating po is nagiging cycle na lamang po. Matapos pong ma-rescue ng PNP, ito turn over po, tapos sa sunod na araw, makikita po nila ulit na nasa kalsada. So mas maano po siguro, kailangan po siguro talagang mas paigtingin natin kung ano yung sistema na nababagay para po sa intervention at sa programa po na dapat talagang ibigay dun sa ating mga minors or sa ating mga kabataan para siguraduhin po na once na po sila ay ma-rescue, sila po ay maibigay po natin sa at na ma-turn over po natin sa LGU or sa DSWD is magkaroon na po sila ng ng tamang kumbaga po project or intervention para po hindi na sila muling bumalik sa kalsada. Tama po, tama. Ang laking accomplishment yan, Major Asilo. Pag nangyari po yan, with proper coordination, PNP, baging ang MMDA, ang LGU, ang DSWD, di po ba? Para nang sa ganun malinis yung ating mga kalsada at sabi nga natin maiwasan natin ang mga krimen at ma-involve din itong mga batang ito. Karamihan mga minors At doon na yata dumadami sa lansangan kasi pati yung mga elderly sila sa lansangan din na nanunuluyan. Di mo naman sasabihin pwedeng nakatira sa kalansangan, hindi naman tirahan ng kalsada, di po ba? Tama po. Siguro po hindi yung mga kabataan din lang ang dapat nating i-address ng ating gobyerno, maging yung pong kanilang family. Kasi po baka may mga problema po talaga kaya po sila ay mas pine-prefer nila na sa labas or sa kalsada po sila maglagi kaysa po sa loob ng kanilang tahanan. So yun pong ating mga programs is dapat po siguro magsisimula kung saan po talaga dapat nating simulan, kung saan yung root kumbaga po ng problema kung bakit po yung ating mga kabataan ay nasa kalsada. Oo nga, Major Asilo, kaya maswerte ko ikaw bilang spokesperson at katulad nating babae, di ba? Ayaw natin ng mga ganito mga kabataan na syempre malaki din ang papel ng mga magulang. Naku, harinawa harinawa. Itong mga to maalis na sa lansangan sa mga oras ng gabi, hindi naman talaga tirahan ng kalsada. Ano po? Tama po. Sabi nga po ay silang ating pag-asa, kabataan ang pag-asa ng ating bayan kung kahit dapat po natin silang pangalagaan at ituro kung tamang daan. Oo. Sino ba dapat kakalampagin dito? DSWD po ba? Siguro po whole of government approach po siguro dapat ito para po hindi lamang po DSWD ang dapat magtrabaho, dapat po siguro lahat para siguraduhin po na all hands on deck kumbaga para lahat tayo sama-samang tutulong para po maayos po ang problema ito. Okay. Maraming salamat Major Hazel Asilo, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat po. Ayan, harinawa at mangyari po 'yun. Kasi dami na mga kabataan Kita mo yung kanina lang nahagip ng sasakyan. 'Di ba? Isa lang 'yon sa araw-araw na pakikibaka ng mga street dweller, no? Mga kaibigan, oras po natin 45 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNDS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin. Meron na lamang tayong 5 minuto at alas 4 na ng hapon. Ayan. Bigyang daan lang natin yung ating panawagan para po sa ating bloodletting partnership dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Babalikan po natin ang Pangasinan at meron po tayong paanyaya para po sa panawagan ni Most Worshipful, tama ba? Master Manny Mencias. Ang ating pong naging partner kamakailan dyan po sa Balasike nung pong Abril. Nagkaroon po ng bloodletting partnership po tayo sa pamagitan po ng ating DZRH Operation Tulong MBD team. Of course, yan ay sa panguna ng Sir Noli Onchenko, ng ating mga leader. At syempre, lagi nating kaagapay sina Sir Steve Vasquez at syempre si Sir Choi Velasco, si Mama Eileen, and the whole team MBD ng Operation Tulong. So another bloodletting activity partnership nakapaloob po dun sa kanilang programa na Alay Pagmamahal kay Lola at Lolo 3. Ayun. So gagawin naman po ito dyan po sa May Basista Auditorium, sa May Basista sa lalawigan po ng Pangasinan. Nakapaloob po sa Medical Dental Eye Examination missions ang ating bloodletting activity. At yan po ay sa pamagitan ng ito po yung programa o proyekto po ng Jose H. Yung Chongtian o Yu Chongtian Masonic Lodge number 354. Kaagapay din po natin ang pamahalaang lokal ng Basista diyan po sa Pangasinan. So gaganapin po yan this coming May 16 na po, araw po yan ng Sabado. At yan po ay sa susunod na araw ng Sabado. So kasama yung ating bloodletting activity. Ayan, kaagapay po nila yung kani-kanila din pong mga partner, ating makakasama diyan po sa bloodletting na yan, Aba, oo nga pala, yung Amianan Shrine Club din nila. Ayan, kasama po lahat sila diyan. Ayan, natutuwa tayo. Of course, maraming salamat, Worshipful Master Manny Mencias. Ayan, salamat po. At kaagapay yung kanilang mga partners. So malapit na po yan, May 16, dun sa mga blood donor po na malalapit po dyan sa May Basista, Pangasinan. So punta po kayo sa May Basista Auditorium
sa bayan po ng Basista, Pangasinan. So yan po yung ating paanyaya sa mga blood donor. Tayo po ay tuloy-tuloy sa ating mga blood donation drive at yan po ay bahagi na rin po ng ating programa sa DCRH Operation Tulong upang tayo po ay makapagligtas ng buhay, saving lives sa pamamagitan po ng mga bloodletting partnership. Maraming salamat sa ating buong team na nakikisa po dyan. Ang ating DCRH Operation Tulong Public Service Center, nariyan po kanina, sabi ko kanina magiting. Di na sila magiting, magdiwang na po sila. No, ang Operation Tulong Magdiwang sa pamamagitan po ni Yumi Kataag at ni Queenie Bueno. No, yung ating pong mga member na ngayon ay naka-duty at ating pong bigyang daan syempre yung napakarami nating mga members ng Operation Tulong para po sa ating mga susunod na activity. Ayan, maraming salamat at tutok lang kayo dun sa ating pong mga announcement sa ating mga miyembro ng DZRH Operation Tulong. Ayan, tutok lang sa ating mga nalalapit na activities para po sa buwan ng Mayo at Abril. Yan, nagpapabati lang, nakatutok sa atin. Happy birthday daw kay Lorna Cunanan Gonzales. Belated na ka Roger Bruno. Si Lorna kasi kanta ng kanta eh. Pinapanood yung kanta mo eh. Jerry Sumagaysay, ayan. Ayan, of course, si Ka Arman Castañeda, ayan, maraming salamat sa ating team. Jennifer Rugazion, ayan. Ayun, sabi niya, next na nakawin naman niya yung mga plate number. Oo nga, yung mga street dweller natin, ang hirap Si Ka Alberto Dulyesin, kumusta ka na Ka Alberto? Nakita ko Yan, Sir Anthony Abrenica, magandang hapon. Ma'am Tresita Salapisarco, ayan. Magandang hapon. Sabi niya, solid DCRH ako, minsan 3 a.m. gising na ako. Ganun talaga siguro pag senior na. Ay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan. Nanonood po ako live stream po ninyo sa CP ko, sabi ni Kuyang Romero Esplana. Ay, magandang hapon po. Kayo po ba'y nagda-drive? Ayan. Magandang hapon. Okay. Oras na para daw magpaalam, sabi ni Isa. Maraming salamat, Isa Gabriel. Hindi pa ako overtime. Alas 4 pa lang. Maraming salamat. Muli ako po si May Binauhan para po sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, Mayor Lakaydayo Macalma at Ms. Thea Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, ganap ng alas 4 ng hapon.